everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel dito sa Mama Mia CDO. Hello sa mga bago nating subscribers. Welcome po! Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia na tagapaghatid nyo ng manibagong kwento araw-araw. Siyempre, yung mga kwentong nakaka-inspire, nakakainis, at kung ano-ano pang emosyon na pwede nyong makuha, na pwede nyong gawing libangan. Maraming salamat lalo na doon sa ating mga dati pang subscribers na araw-araw na nakaabang sa ating mga kwento. Lalo na yung minumukbang talaga yung mga kwento natin na dami-dami na po. Nako, hello naman sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. And syempre, bilang pasasalamat, akin pong nanaisin at syempre, susubukan na basahin ang lahat ng inyong mga komento at pa-shoutout dito sa ating comment section. Hello po kay Chazy Chai. Maraming salamat sa iyo. Hello sa mga taga Panabo City, Davao del Norte. Sabi niya, pa-shoutout daw sa next update nating video, pero wala naman siyang pangalang nilagay. Hi kay Jessreel Rombide. Maraming salamat. Ang ambisyosang singer from Riyadh, Saudi Arabia. Hello din kay Liza Adwan from Kuwait. Maraming salamat. Ann Soto, thank you so much. Luna Lollipop. Grabe ang ano ni Luna sa ating letter kahapon. Grabe yung comment niya. Hi kay Marilyn Aguilar. Thank you so much. Pa-shout out daw kay Ate Maridel Espinosa ng Tambayers at Abangers mula sa Kuwait. Maraming salamat. Happy Fiesta daw sa taga San Jose Occidental, Mindoro. Hello din kay Maria Elena Abe. Maria Elena Abe. Yun pala yun. Maraming salamat. Nora Escoto. Thank you so much. Hello daw kay Solo at Rodel. Hi kay Michelle. Michelle, hello sa'yo. Michelle Aguirre. Leticia Flores. Maraming salamat, Leticia. Hello din kay, sino ba to? Joey Arbo from Laguna. I think si Joey Arbo, ito yung si Mr. Lonely Boy. Hindi ka na ba lonely ngayon, Joey? Sana hindi na. Hello kay Emily Aceres. Maraming salamat. Maraming salamat din kay Maricel Orgula. Thank you so much from Qatar. Hello kay Rose Dacunos. Ingat ka raw lagi. Dahlia Rinco or Irinco, thank you so much sa iyong pakikinig. Hello daw kay Jaxel. Thank you. Lori Anoyo, maraming salamat. Hello din kay Pilar Kaidik. Oh, maraming thank you, Pilar. Christy Dimitrial, Marilo Sabalye, maraming salamat. Marilo Manliques, ang daming Marilo ah. Mels Amelia Marilao, maraming salamat all the way from Hong Kong. Sa mga taga Hong Kong po, maraming thank you, especially kay Ate Ellen. Hi Ate Ellen, thank you so much. Rose Kalang, maraming salamat sa iyo. Trinidad Makatangay, hello po sa Makatangay family, Hortal, Palomo, Bansig, ingat daw kayo. Hi kay Jessica Cruta from Kuwait, maraming salamat. Hello din kay Elsa Punzalan, Christina Sison, Gloria Villonar. Thank you po sa inyong lahat. Wala pong pagsidlan ang pasasalamat ko po sa inyo. Hello kay Hassan ng Morocco. God bless daw. O, God bless din sa inyo. Jay Ranoy, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello sa mga taga Seattle, Washington, D.C. Kay Christian Yu. Hi, Christian. Hello kay Lady 030396. Maria Kirod or Family Tagyam, maraming salamat sa inyo. Judith Pagit, thank you so much and happy 30th birthday sa bunso niyang kapatid na si Christine May Pagit. Ayun, maraming salamat. Love na love ka raw ni Ate Judith. Mark Anthony, hello po. Suzette Sahagon from Saudi Riyadh, maraming salamat. Hello sa mga taga Bukidnon, kay Alcora Ukit. Ashley Livia de la Cruz from Zamboanga City or Lynn from Zamboanga City. Hello din kay Princess Rizaline Alaba. Maraming salamat from Kingdom of Saudi Arabia. Hello kay Ate Laleho. Ayan, maraming salamat. Eliza Chen, advance happy birthday. Masyadong advance ha. May 30 pa yung birthday mo. Para namang hindi na tayo mag-upload niyan. Hello din kay Rosel Dolor. Thank you so much. King Raven Siminoro Liola. Ano ba? Raymondo Lozada. Maraming salamat. Evangelica Rigayas. Ayon, na Randy Rigayas daw at sa mga pinsan niyang pasaway. Rosel Macdolor, maraming thank you. Maraming salamat din kay Eric Gomez. Thank you so much sa iyo.
And sa lahat po ng mga tagapakinig natin, Mary Jane Cahudo, maraming salamat. At sa lahat pa po ng mga nag-comment, ayun, Eliza May Trinidad Aginas, maraming thank you sa iyo. Maraming salamat din Mary Jane Buena. Hello din kay Marilyn Manara, Geraldine Gonzalez, Dens Lumigid. Maraming salamat Dens. Edward Ray Odero, thank you so much Edward sa iyong laging pakikinig, and syempre sa lahat po ng mga nag-comment, hayaan nyo kung hindi man nabasa ang comment nyo ngayon, susubukan natin na basahin yan sa mga susunod pa nating uploads sa mga susunod na araw. Huwag na po nating patagalin. Alam kong excited na kayong simula ng ating kwento ngayong araw dito lamang sa paborito nyong programa, ang Dear Mama Mia. Kaya mo bang tiisin ang taong mahal mo? Kaya mo bang magpakatanga para sa kanya? O kaya mo siyang iwan, huwag ka lang magbukhang kawawa sa harap ng ibang tao? Ikaw, papaano mo ba ipinapakita ang tunay mong nararamdaman sa taong hindi mo kayang pakawalan? Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo, lalong-lalo na sa mga avid mong listeners at taga-abang ng iyong araw-araw na pag-upload ng mga kwento dito sa iyong channel. Mama Mia, masasabi ko po na kahit kay lalaki kong tao ay isa po ako sa mga nag-aabang ng inyong kwento. Aaminin ko na nung una, nag-aabang lamang ako para sa mga juicy na mga detalye. Alam nyo na kung ano ang hilig naming mga lalaki. Pero Mama Mia, habang tumatagal na pinapakinggan po kita, nakikita ko po na may mga kahulugan at inspirasyon na nakukuha mula sa iba't ibang kwentong inyong ibinabahagi sa inyong channel. At eto po ako ngayon, isa sa mga taong nainganyo nyo para magsulat at mag-share ng sarili kong kwento. Siyempre Mama Mia, para protektahan na rin ang mga taong involved sa kwento ko, ay itatago natin ang aming mga tunay na pangalan at ang iba pang detalye sa kwentong ito. Meron po akong mga binago tulad ng lugar, pero wala akong binago sa mga pangyayari. Alam ko na kung sino man ang involved sa kwentong ito, kapag kanila itong napakinggan, ay mahahalata at malalaman nilang kwento namin ito. Pero yung mga taong hindi po masyadong nakakaalam sa kwento, yun po ang ayokong makaalam. Dahil alam ko na kapag nalaman nila, machichismis kami ng wala sa oras. Mama Mia, itago nyo na lamang ako sa pangalang Kevin. Matagal-tagal na rin po akong tagapagninig ng inyong channel. Actually, November last year, nung simulan ko pong pakinggan ang channel nyo. Dito po kasi ako nagkaroon ng malaki-laking oras sa buhay ko, Mama Mia. At sakto namang natagpuan ko ang inyong channel nung inirekomenda ito ni YouTube sa akin. Mama Mia, mula nga noon ay lagi na kitang pinapakinggan. Ikaw po ang naging taga-aliw sa akin. Ang naging tagapagpalimot sa akin ng lahat ng mga pinagdaanan ko. Kaya hindi ko alam kung bakit nandito ako ngayon at nag-share. Hindi ko rin alam, Mama Mia, kung may matututunan ba ang iba sa naging kwento ng buhay ko. Pero ang gusto ko lang ay maalis ang tinik na nararamdaman ko dito sa aking dibdib. Simulan natin ang lahat nung ako ay nag-third year college pa lamang. 19 years old ako noon, Mama Mia, nung makilala ko ang isang babaeng nagpabago sa takbo ng buhay ko. Hindi naman po ako kakaiba sa karamihan. Nung high school ako ay meron din naman akong mga naging girlfriends. Iba pa nga, Mama Mia. Hindi ako nababakante ng isang buwan. Kapag nag-break kami ng jowa ko, wala pang 1 month ay may kapalit na ito sa puso ko. Ang nasa isip ko kasi noon, Mama Mia, dapat wag masyadong magseryoso pagdating sa bagay na yon. Dapat unahin ang sarili bago ang iba. Dapat unahing mahalin ang sarili at huwag masyadong magpaka-attach sa mga taong pwede rin namang mawala sa buhay mo, lalo pat mga bata pa kami noon. Pero ang sabi nga nila, matatagpuan at matatagpuan mo rin talaga ang taong babago sa pananaw mo.
Ang taong susubok sa lahat ng standards na naset mo na sa sarili mo. And that happened, Mama Mia, way back 2017. Doon po nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko nung makilala ko siya. Mama Mia, siya po ang uri ng babae na alam kong kung titignan nyo sa panlabas na anyo at sa panlabas niyang kilos, masasabi niyo po na bihira na lang ang mga katulad niya sa panahon natin ngayon. Mahinhin po kasi siya, tipid kung ngumiti. At kapag tumatawa naman ay laging may nakatakip na panyo sa kanyang dibdib at sa kanyang bibig. Mama Mia, Maria Clara siya kung tawagin. Pero napakaganda niya. Bilog ang kanyang mga mata at mahahaba ang kanyang mga pilik mata. Matangos rin ang kanyang ilong. Medyo manipis ang kanyang mga labi. Maputi po siya at may 2 dimples pa sa magkabilang pisngi. Hindi naman siya masyadong katangkaran pero maganda ang kanyang pangangatawan. Nagkakilala kami, Mama Mia, nang dahil sa isa ko ring kaibigan. Noong una, aaminin ko na attracted talaga ako sa kanya physically. Lalo na, Mama Mia, nung nakipagkwentuhan na siya sa amin pero tipid siya kung sumagot. May pagka-misteryosa. Hindi siya katulad ng mga babaeng nakilala ko na nakikita mo agad ang tunay na pagkatao. Siya naman, Mama Mia, ay hindi mo mabasa-basa kung ano talaga ang nilalaman ng kanyang puso. At ang hindi ko malaman, Mama Mia, kung bakit ba nahumaling ang isip ko sa kanya noon. Nung nagkausap kami ay grupo po kaming. May mga kaibigan siya at may mga kaibigan rin ako. Hindi po siya laging nakatingin sa akin pero ako, alam ko, Mama Mia, na sa bawat pagkakataon na walang nakatingin sa akin ay sinusulyapan ko ang maganda niyang mukha. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit kahit sa unang pagkakataon na nagkakilala kami ay gustong-gusto ko siyang kausapin ng solo. Pero Mama Mia, alam ko deep inside, para bang may mali. Parang may something sa kanya na hindi ko ma-explain. Pero parang may something din sa sarili ko na bakit hindi ko magawang lumayo sa kanya. Ang totoo niyan ay nag-aalibay ako ng kung ano-ano mapalapit lang sa kanya. Kung nandun siya malapit sa may mga pagkain, ay nagkukunwari akong kumukuha at pumipili ng pagkain para mapalapit sa kanya. Kung nandun naman siya malapit sa may mga drinks, dun din ako pumupunta. Basta kung nasaan siya, Mama Mia, ay sinusundan ko siya na para ba akong isang aso. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang excitement at kagustuhan ko na mapansin niya. Kaso lang, parang walang effect, Mama Mia. Napakamahinhin talaga niya. Tipid kung ngumiti at tumawa. Samantalang yung iba naming kasamahang mga babae ay buhakhak kung makatawa, Mama Mia, na halos kita na lahat ng gilagid. Pero siya, tanging mga dimples lang niyang makikita mo kapag ngumingiti siya o tumatawa. Isang babaeng napaka-rare na ngayong mga panahon na ito. Kaya naman, Mama Mia, naisip ko noon na siguro iba talaga siya. Pero naisip ko rin naman na baka libog lang ang nararamdaman ko sa kanya noon. Dahil lang totoo, lahat ng mga naikama kong babae ay wala pa pong katulad niya. Wala pa pong mahinhin. Alam mo ba, Mama Mia, nakakahiyaman pong aminin pero may pagkamanyak po ako sa isip ko. Hindi naman ako ganoon sa personal. Hindi ko naman pinapakita yun. Actually, ang tingin nga sa akin ay boy next door na may pagka-gentleman. Pero ang hindi alam ng karamihan, lalong-lalo na ng mga kababaihan, na meron po akong tinatagong kamanyakan sa sarili ko. Nakakahiyaman pong aminin pero nung una ko palang nakita ang babaeng ito, ay naisip ko na kung paano kaya siya pagdating sa kama. Katulad kaya siya ng mga ibang babaeng naikama ko na wild, na maingay? Opposite kaya siya pagdating sa kama kaysa sa personal niyang buhay? Kasi masyado siyang tahimik at masyado siyang mahinhin sa personal. Paano kaya kung kayo na lang dalawa sa loob ng kwarto at pinapaligaya mo siya? Mawala kaya ang pagiging mahinhin niya o mahinhin pa rin? Ang mga ungol kaya niya, matipid ba o malakas?
Ganun po ang naglalaro sa isip ko noon, kaya hindi din ako sigurado, Mama Mia, kung attracted ba ako sa kanya at kung mauuwi ba yun sa pagmamahal, o attracted lang ako sa kanya dahil gusto ko siyang maidala sa kama. Hindi ko talaga ma-explain ang nararamdaman ko noon. Bago nga pala ang lahat, tawagin na lang natin siya sa pangalang Faye. Faye kasi medyo mahinhin ang pangalan na yun. Mama Mia, sa kaso namin, ang totoo niyan ay pinush through ko talaga ang nararamdaman ko. Ang gusto ko talaga noon ay malaman ko sa sarili ko kung ano bang nagustuhan o nakakapag-excite sa akin kay Faye. Yun bang talagang kanyang pagkatao o yun bang talagang kamanyakan sa isip ko? Kaya naman, nung umuwi ako ng bahay ay hinanap ko agad siya sa Facebook, Mama Mia. Hinanap ko agad siya sa kung saan pwede ko siyang mahanap. Sinabi na rin naman niya sa akin ang kanyang Facebook name. Kaya hinanap ko yon at nakita ko siya. Alam kong siya yon, base na rin sa display picture o profile picture niya. Kahit sa picture, Mama Mia, ay napakaganda niya. Pero, di hamak na mas maganda siya sa personal. Pero nung chinat ko siya, Mama Mia, ay hindi siya nag-reply. Nung in-add friend ko siya, ay hindi rin siya agad nag-accept. Ilang araw pang lumipas bago ako makatanggap ng isang Facebook notification na in-accept na rin ni Faye ang aking friend request. At nung in-accept niya nga, ilang sandali pa ay nag-chat muli ako sa kanya at nag-hi at nagpakilala. Hello, Faye. Ako yung nakilala mo nung mga nakaraang araw. Dun sa birthday ng pinsan mo ata yun, sabi ko. Mama Mia, hindi pa rin siya nag-reply pero naka-scene zone lang ako. Aray naman, wala pang babaeng gumanito sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang pero lahat po ng babaeng nagugustuhan at natitipuhan ko ay agad din namang nagkakandara pa sa akin. Kaya kakaiba ang dating talaga ni Faye. Hindi ko alam kung style niya yun, pero kung style man niya yun, ay talaga namang effective, Mama Mia. Effective dahil nadadala niya talaga ako at mas lalo akong nasasabik sa kanya. Ilang chat pa ang ginawa ko. Siguro nakasampung message na akong sinend sa kanya, pero lahat ng yun ay scene zone lamang. Hanggang sa ginamit ko na ang pangmalakasan kong teknik. Ang teknik na kung tawagin sa lahat ay pangungonsensya. Hi, Faye. Alam kong ayaw mo kong pansinin. Okay lang kahit isin mo lang ako. Tanggap ko naman yon. Huwag mo lang akong i-unfriend, ha? Sabi ko. Siguro nga effective talaga yun sa mga babae. Alam mo naman siguro ang mga babae, Mama Mia, masyadong emotional at masyadong ayaw makasakit ng damdamin. Ilang saglit pa ay nakita ko nang nagtatype si Faye. Na-excite ako noon. Nagtatype, madidelete, nagtatype, madidelete. Hanggang sa nagtype siya ulit. Mama Mia, siguro 5 minutes yon bago ko mabasa o masend niya ang kanyang reply sa akin. Hello Kevin, sorry busy kasi ako eh. Pero hindi ko naman talaga intensyon na isin ka lang. Pwede bang mag-chat na lang tayo mamaya? May ginagawa pa kasi ako, sabi niya. Aha, effective talaga ang pangongonsensya technique pagdating sa mga babae. Kaya naman dun na nagsimula ang lahat, Mama Mia. Nung kinagabihan ay siya ang naunang mag-chat sa akin. Himala. Para talaga akong idinuyan noon sa alapaap at sumasayaw pa ako sa sobrang tuwa. Kapag kasi talaga, Mama Mia, na nag-reply na sa akin ng isang babae, 90% noon ay may chance nang mapasa akin siya. And like others, Mama Mia, na nagsimula rin sa mga chat-chat, ganun din ang nangyari sa amin ni Faye. For a couple of days, we exchange mga sweet nothings. Pangangamusta, kung kumain na, kung anong ginagawa, kung anong sinusuot. Mama Mia, hanggang sa dumating na rin sa punto na hiningi ko na ang personal contact number niya. Hindi rin naman niya ako binigo at binigay rin naman niya sa akin yon.
At kahit nga wala na kaming signal noon o wala ng data, ay wala ng problema. Kasi pwede na kaming magka-text at magkatawagang dalawa. Hanggang sa naging routine na namin yon. Text, tawag, chat, video call. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay napag-usapan naming dalawa ni Faye na magkita kami ulit. On our first met na kaming dalawa lang, Mama Mia, dun ko nakita kung gaano talaga kaganda si Faye. Wala kasi akong ibang mapagtuunan noon ng pansin kundi ang kanyang mukha lamang. Wala rin akong iniiwasan na makakita sa akin na tinititigan ko siya. Habang kumakain kami, ay panay ang sulyap niya sa akin. Hanggang sa siguro hindi na rin siya nakatiis at tinanong niya kung may dumi ba raw siya sa kanyang mukha. Alam mo, Kevin, kanina ka pa tingin ng tingin at titig ng titig eh. May dumi ba ako sa mukha? Hindi ba pantay ang blush on ko? Sabi niya. Hindi. Naka-blush on ka ba? Hindi nga halatang naka-makeup ka eh. Pero napakaganda mo, sabi ko. Doon, Mama Mia ay bigla siyang namula. Kaya napatawa ako. Ayan, naka-blush on ka na, sabi ko. Kevin naman eh, huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Napaka-cute niya, Mama Mia. Napaka-mahinhin. Kahit kumain ay napaka-konti. Hindi katulad ng mga dati kong mga naging girlfriends na masiba pagdating sa pagkain, na mas malakas pa talaga kaysa sa aking kumain. Doon, Mama Mia, ay mas lalo talaga akong na-intriga kay Faye. Mas lalong naglalaro sa utak ko kung ano kaya ang pakiramdam kapag kasama ko na siya sa kama. Mama Mia, doon ko rin napansin na putlain pala itong si Faye. Hindi pala siya dahil lang maputi, kundi maputla talaga siya. Hanggang sa napansin ko sa mga kamay niya na para bang nagva-violet na ang mga ugat niya. Faye, may sakit ka ba? Tanong ko sa kanya. Ano? Sakit? Wala naman. Bakit? Kasi tingnan mo yung kamay mo. Pwede bang pahawak? Hingi ko ng permiso. Ang sabi ko naman sa inyo, Mama Mia, hindi talaga halata na may pagkamanyak at may pagkabastos ako. Dahil ang tingin ng karamihan sa akin ay gentleman. Hinawakan ko ang kamay niya dahil umuo siya. Nung pinakita ako sa kanya ang kanyang mga ugat, ay bigla siyang nalungkot. Alam mo, Kevin, gusto ko sanang kalimutan ang bagay na ito ngayon eh. Pwede bang wag muna nating pag-usapan? Sabi niya. Nirespeto ko ang kagustuhan niya kahit ang totoo ay naiintriga talaga ako kung bakit ganoon ang kanyang mga ugat at kung bakit maputla siya at napakapayat. Mama Mia, hindi ko na lang po pinush through ang bagay at ang topic na yon dahil baka tuluyan pang mawala sa kanyang gana itong si Faye. Hanggang sa makauwi na kami ay naging masaya ako. Gumala kami sa may park, sa may mall, nanood kami ng sine, naglaro kami, Mama Mia, na para bang mga bata. Doon kami sa isang park na may mga perya. Nung makauwi na siya ay bigla niya akong tinawagan. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga ginawa ko para sa kanya. Pero isa po sa nakakaintriga pa sa akin ay hindi nagpahatid sa kanilang bahay si Faye. Nung tanungin ko siya, ang sabi niya ay wag na raw muna akong makulit. Dahil ayaw niya muna daw na may malaking eskandalo o isyo. Ang naisip ko na lang doon ay baka stricto ang mga magulang niya. Baka ayaw ng mga ito na nagbo-boyfriend siya, lalo pat nag-aaral pa siya noon. Pareho kasi kami noon, Mama Mia, na nasa 3rd year college pa lamang. Pero napag-alaman ko na mas matanda sa akin ng 2 taon si Faye. Mama Mia, nasundan pa ng nasundan ang paglabas naming dalawa. Pero nagtataka na ako, lalo na nung lumalabas kami na para bang malayo sa mga lugar namin. Ano bang meron? Bakit ayaw mo na dun tayo sa mall na malapit lang sa atin? Pwede bang huwag ka ng maraming tanong, Kevin? Kung ayaw mo akong makasama, okay lang naman. Okay lang naman na ako na lang, sabi niya. Patay, ginamitan niya ako ng pangungonsensya technique.
Effective din pala yun sa mga lalaki, Mama Mia, dahil nakonsensya din naman ako at natakot ako nang sabihin niya na pwede naman na hindi na lang kami magkita para wala na akong maraming tanong pa tungkol sa kanya. Kaya naman tinigilan ko na ang pagtatanong. In-enjoy ko na lang ang namamagitan sa aming dalawa. Hanggang sa maka-4 na date na kami, Mama Mia, nung sabihin niya sa akin ang kanyang tunay na kondisyon. May congenital heart disease pala siya. Inborn na sa kanya, Mama Mia. Ang totoo niyan, sinabi daw ng mga magulang niya, o sinabi daw ng doktor sa mga magulang niya dati na hanggang 7 years old lamang ang itatagal niya sa mundo. Kaya naman daw, Mama Mia, masayang-masaya ang mga magulang niya nang umabot siya sa edad na 21. Ang sabi ng mama niya, mula raw nung matapos ang 7th birthday niya, ay kada birthday na raw siya may handa at may paparty. Mama Mia, masaya raw talaga ang kanyang kabataan, lalo pat binibigay sa kanya ng mga magulang niya ang lahat ng kanyang kagustuhan. Dahil nga siguro sa kanyang sakit. Pero Mama Mia, hindi pa rin napigilan ng kanyang sakit ang paghihiwalay noon ng kanyang mga magulang dahil nakahanap ng ibang pamilya ang kanyang papa. Nakabuntis daw kasi ito ng iba. Nabuntis nito ang girl best friend niya. Kaya naman sumama daw ang papa niya sa ibang babae at iniwan sila ng kaniyang mama. At dahil wala nang sumusuporta sa kanila financially, ay napilitan ng mama niya na pumuntang abroad para magtrabaho para makapag-provide sa mga pangangailangan at pang-ospital ni Faye. Nalungkot daw kasi siya talaga noon, Mama Mia, sa nangyari sa kanilang pamilya. Na siya pang muntik niyang ikamatay dahil inatake siya sa sakit niya sa puso. Pero kahit na gano'n ang nangyari ay hindi pa rin daw nakonsensya ang ama niya. Hindi pa rin daw ito bumalik sa kanila dahil natuwa na ito masyado sa bagong pamilya na binuo nito. Kaya wala na rin silang nagawa. Oo, Mama Mia, may sakit po sa puso si Faye. At anytime, pwede pong sumakit ang kanyang dibdib. At ang nararamdaman daw niya, Mama Mia, ay para po siyang naghahabol ng kanyang hininga. May mga pagkakataon, Mama Mia, na umaabot ng 10 seconds na hindi siya makahinga. Mama Mia, dun ako mas naawa kay Faye. Naawa na para bang nagmamahal na rin ako sa kanya. Napaka-inosente niya. Napakabata pa niya para mag-suffer ng ganong klaseng sakit. Napakahinhin niya. Pero nung nasabi na niya sa akin ang tungkol sa kanyang sakit, feeling ko, Mama Mia, ay isa na ako sa mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Kaya ang sabi ko noon sa sarili ko, iingatan ko si Faye. Iingatan ko ang babaeng ito. Mama Mia, lalo kong pinaramdam kay Faye na nandito lang ako. Lalo kong pinaramdam sa kanya na mahal ko siya. Ang totoo niyan ay pinipilit ko po ang sarili kong wag manyakin si Faye. Dahil nga, Mama Mia, nakakakonsensya. Alam mo na ngang may sakit, minamanyak mo pa. Pero may pagkakataon talaga na hindi ko napipigilan ang utak ko. Tulad ng isang araw na magkasama kami. Hanggang sa sinabi ni Faye sa akin na parang napapagod siyang maglakad-lakad. Sige, upo muna tayo sa may food court. Gusto mong magpahinga? Tanong ko. Kevin, gusto kong magpahinga pero ayoko kasi dito eh. Sabi niya. Ano? Paano ayaw mo dito? Pwede naman tayong umupo. Kevin, ayoko kasi ng maraming tao. Parang nakaka-overwhelm. Parang masyado akong hindi na makahinga. Sige, ihahatid na lang kita. Ayoko rin sa bahay eh. Nag-aaway yung nanay ko, tsaka yung pinsan ko. Yung nanay pala na tawag niya, Mama Mia, ay tawag niya sa lola niya. Ganun ba? Bakit? Saan mo gustong pumunta? Kevin, pwede ba tayo sa bahay niyo? Tanong niya. Sige, pwede naman. Mama Mia, alam ko nung araw na yun ay walang tao sa bahay. Dahil ang mga magulang ko ay parehong may trabaho, pati na rin ang dalawa kong nakakatandang kapatid. Ako po ang bunso sa amin. Noong dumating kami sa bahay ay wala ngang katao-tao. Pinaupo ko siya sa may sofa. Ilang saglit pa ay nagtanong siya kung pwede niya raw bang makita ang kwarto ko.
Dali-dali akong pumasok sa kwarto ko at dali-dali akong naglinis kuno at nag-spray ng air freshener. Alam mo naman kaming mga lalaki, Mama Mia, kaya naming tumira sa isang kwarto na 2 buwan o higit pa na walang linis-linis at magulo. Pero nahihiya ako noon kay Faith. Kasi naman nakikita ako talaga na masyado siyang malinis sa kanyang katawan. Mahinhin pa siya. Baka kung ano ang isipin niya sa akin kapag nalaman niyang hindi malinis ang kwarto ko. Kaya naman pinaupo ko muna siya saglit at pumasok ako sa kwarto ko at naglinis hanggat makakaya ko. Nag-vacuum din ako, Mama Mia. Ilang saglit pa ay tinawag ko na siya. Nung makapasok na kami sa kwarto ay bigla siyang nahiga sa kama. Kevin, magpapahinga muna ako ha, sabi niya. Sige, pahinga ka lang dyan. Anong gusto mo? Juice? Tubig? Alam ko, bawal sa'yo kape eh. Kasi 'di ba? May sakit ka. Kevin naman, pinaalala mo pa, sabi niya. Hindi, nagbibiro lang ako. Bawi ko naman agad na lumabas para kumuha ng tubig. Pagbalik ko, Mama Mia, ay nakatulog na siya sa kama ko. Nung pinagmasdan ko siya, ay para po siyang anghel na natutulog. Parang hindi siya makagawa ng hindi maganda. Pinagmasdan ko lang siya habang natutulog siya. Tumabi ako sa kanya, Mama Mia, at pilit rin na ipinipikit ang aking mga mata. Hanggang sa nung malapit na akong makatulog, ay naramdaman kong may mga kamay na yumakap sa akin. Kevin, tulog ka ba? Tanong niya. Nagkukunwari ako noong natutulog, hanggang sa maramdaman ko na lang ang kamay niya na hinaplos ang mukha ko. Nung iminulat ko ang mga mata ko, Mama Mia, ay malapit na ang mga mukha namin sa isa't isa. Para na nga akong naduduling noon na tumitingin sa kanyang mukha sa sobra niyang lapit. Hanggang sa inilapat na niya sa mga labi ko ang mga labi niya. Napakalambot ng kanyang mga labi. First time ko pong makaramdam ng ganitong lambot ng labi, Mama Mia. Hinalikan ko siya. Nagulat pa siya nung humalik ako sa kanya dahil siguro ang akala niya ay natutulog ako. Nakapikit kasi siya nung lumalapit ang kanyang mukha sa akin. Pero saglit lang ang kanyang pagkagulat. Dahil, Mama Mia, niyakap niya rin ako at hinalikan ng todo-todo. Yun nga ang naging umpisa ng lahat. Dinahandahan ko siya, Mama Mia. Hindi naman po ako gentleman pagdating sa kama, sabi ko nga sa inyo. Wild naman ako, pero dahil alam ko na may sakit itong si Faye, ay dinahandahan ko siya. Ayoko kasi, Mama Mia, na baka mabigla siya at baka atakihin pa siya ng sakit niya at sa kama ko pa talaga. Mama Mia, kinakabahan nga ako nung habang may nangyayari sa amin ay bigla na lang naghabol ng kanyang hininga si Faye. Natakot pa ako noon at bigla akong tumigil. Faye, ayos ka lang? Tanong ko habang kinakabahan. Oo, ayos lang ako. Ano ka ba? Naghahabol ka ng hininga mo eh. Nakakatakot. Ano ka ba? Nasarapan lang ako sa ginagawa mo, sabi niya. Dun, Mama Mia, ay nakampante ako. Nakampante ako na nagugustuhan rin ni Faye ang nangyayari sa amin. At nung matapos nga na may mangyari sa amin ay pinagbihis ko na siya at lumabas na kami ng kwarto ko dahil alam kong ilang minuto na lang darating na ang mga magulang ko. Mama Mia, nagsalang agad ako ng kanin sa rice cooker dahil spehadong mapapagalitan ako kapag wala pang sinaing pagdating nila. Sanay kasi kami na ang mga magulang namin ay nagbibit-bit na lamang ng ulam na galing sa labas. Kaya ang ginagawa namin ay nagluluto na lang ng kanin. Noong makarating ang mga magulang ko ay nasa labas na kaming dalawa ni Faye at nanonood ng TV. Pinakilala ko siya bilang kaibigan ko. Hindi naman strikto ang mga magulang ko pagdating sa mga bagay-bagay na ganon, Mama Mia. In fact, ay inaya pa nila si Faye na sumabay na sa aming kumain. Pero dumecline si Faye, Mama Mia, at ang sabi niya ay inaantay daw siya ng nanay niya sa kanilang bahay. Bakit? Nasaan bang tatay mo? Tanong ng mama ko. Nanay po, ibig sabihin po lola ko po. Yung tatay ko sa makabilang bahay na. Yung mama ko naman, andun sa abroad nagtatrabaho para sa akin. Sabi niya.
Naku, sige, samahan mo na lang ang lola mo. O Kevin, ihatid mo na siya, gamitin mo na yung motor, sabi ng papa ko. Mama Mia, inihatid ko nga si Faye. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi talaga siya nagpapahatid sa mismong bahay nila. Ang totoo niyan, dun lang siya sa terminal ng kanilang barangay at sumasakay lang siya ng dipadyak. Kaya naman, Mama Mia, nagtataka ako noon. Pero ang sabi ko sa sarili ko, okay lang yon, ayos lang yon. Baka ayaw lang talaga ni Faye na malaman ng kanyang mama at nanay na may boyfriend na siya. Teka nga, boyfriend niya ba talaga ako? Mama Mia, hindi ko alam kung mag-boyfriend o girlfriend ba kaming dalawa. Dahil ang totoo niyan ay lagi na pong may nangyayari sa amin simula sa araw na yon. Kapag alam naming walang tao sa bahay at libre naman kami at walang pasok sa eskwela, ay pumupunta kaming dalawa sa bahay namin. Doon sa kwarto ko, Mama Mia, madalas naming ginagawa ang bagay na yon. Ilang beses na kaming nag-sex ni Faye. Naisip ko nga noon, hindi naman pala talaga si Faye mahinhin. Dahil, Mama Mia, ganito pala siya. Gusto pala niya ng ganito. Gusto pala niya ng sex. Pero hindi halata sa kanya. Dahil ang sabi ko nga, kung titignan mo siya sa kanyang panlabas na anyo, ay napakahinhin. Pero binaliwala ko na lang yon. At naisip ko, ayos lang yun, Mama Mia, dahil ang totoo ay nakikinabang naman ako sa setup naming dalawa. Hanggang sa lumipas ang ilang mga linggo, ang ilang mga buwan na ganon ang relasyon naming dalawa. Isang araw, Mama Mia, ay tinawagan ko si Faye pero hindi niya ako sinagot. At sasabihin ko sa kanya noon ay wala akong pasok at kung libre siya, pwede kaming tumambay sa bahay namin. Nag-text na lang ako sa kanya pero hindi pa rin siya nagre-reply. Dumaan ang isang buong araw na hindi nag-reply o sumagot man lang sa mga tawag ko si Faye. Hanggang sa dumaan pa ang isa pang araw at isa pa. Noong sa ikatlong araw na, Mama Mia, ay nakatanggap ako ng message sa kanya. Gusto niyang makipagkita. Sabi ko may pasok ako. Sabi niya pagkatapos na lang daw. Nakita kami sa isang mall, tulad ng dati, yung mall na malayo sa amin. Doon, Mama Mia, doon ako labis na nasaktan nung pinagtapat sa akin ni Faye ang buong katotohanan. Meron pala siyang boyfriend, Mama Mia. Hindi lang basta-bastang boyfriend, kundi meron na po siyang live-in partner. Gulat na gulat ako noon sa ipinagtapat niya. Ano? May live-in partner ka na? Paano ako? Paano tayo? Sagot ko. Kevin, wala naman tayo, di ba? Wala naman tayong usapan kung ano talaga tayong dalawa. Wala naman tayong usapan na syota kita. Alam mo, Faye, napaka-imposible mo eh. Napakahinhin mong tignan. Maria Clara nga ang tingin ko sa'yo. Pero naaatim mo ang ganito. Pasensya ka na ha, hindi kita gustong bastusin, pero Faye, sa loob ng ilang buwan, ilang beses na rin na may nangyayari sa atin ng paulit-ulit. At sa ilang beses na yon, ikaw ang nag-initiate. Kaya nga akala ko, mahal mo ko. Kaya nga akala ko, may relasyon tayong dalawa. Pasensya ka na, Kevin. Pasensya ka na kung ginamit kita. Ginamit? Paano ginamit? Oo, Kevin. Nagkaroon kasi kami ng problema ng kinakasama ko. Ang naisip ko noon, ay gamitin kita para makapaghiganti ako sa kanya. Nagkaroon kasi siya ng ibang babae. Nagkaroon siya ng karelasyon na kaopisina niya. Pasensya ka na, Kevin. Hindi ko naman talaga sinadya na mahulog ka sa akin. Mama Mia, napakamot talaga ako noon sa ulo ko at tumulo pa ang 2 patak ng luha sa aking mga mata. Ganun pala ang pakiramdam ng magamit. Masakit pala, Mama Mia. Pero inisip ko noon, wala akong karapatan na masaktan masyado. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman kaming dalawa.
Tama naman ang sinabi niya. Wala namang kami. Kung sa pelikula pa, Mama Mia, there was never an us. Kaya wala akong karapatan na magalit. At mula nga nang malaman ko, Mama Mia, na may kinakasama ng iba, itong si Faye, ay pinilit ko talaga ang sarili ko na iwasan siya. Nagte-text pa rin siya sa akin. May mga pagkakataon pa rin, Mama Mia, na hindi ko napipigilan ang sarili ko na mag-reply sa mga text messages niya. Pero alam ko rin, Mama Mia, na hindi dapat. Alam ko rin na dapat ay iwasan ko na ng tuluyan si Kevin. Iwasan ko na ng tuluyan si Faye. Kevin, ikaw lang ang masasaktan at ikaw lang ang masisira sa ginagawa mo. Yan ang sinasabi ko noon sa isip ko. Isa pa, Mama Mia, ayoko rin po talaga na makasira ako ng isang relasyon. Kaya naman, ginawa ko talaga ang lahat para maiwasan ko lamang si Faye. Lumipas ang ilang mga linggo ay wala kaming naging communication sa isa't isa. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng ibang girlfriend. Sabi ko nga sa iyo, Mama Mia, hindi talaga ako nababakante ng mahigit sa isang buwan. At nung nagkaroon ako ng ibang girlfriend ay doon ko ibinuhos sa kanya lahat ng pagdanasa na meron ako kay Faye. Dahil aminin ko man sa inyo hindi, hinahanap-hanap po ng katawan ko si Faye. Nakalimutan ko palang banggitin sa inyo, Mama Mia. Sa ikalawang pagkakataon na may nangyari sa amin ni Faye ay doon ko na nalaman na wild pala siya pagdating sa kama. Opposite pala siya sa kanyang personalidad. Kasi yung personalidad niya mahinhin, parang hindi makabasag pinggan, parang mabagal maglakad, mabagal sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa sex, Mama Mia, napaka-wild niya. Siya pa ang nag-e-initiate na manood kami ng mga malalaswang video at gayahin namin. Ganon siya, Mama Mia, pagdating sa sex. Kaya naman talaga, nasasatisfy niya ako noon. Kaya rin siguro nahulog ang loob ko ng tuluyan sa kanya. Pero mahirap na rin. Mahirap na rin ang ganoon dahil alam ko naman na wala kaming relasyon at meron siyang karelasyong iba. Mama Mia, lumipas pa ang ilang mga buwan ay hindi rin nagtagal ang relasyon ko doon sa babae ko. Kasi nga hindi siya katulad ni Faye, hindi siya mahilig sa kama. Hindi niya nasasatisfy ang lahat ng cravings ko pagdating sa bagay na yun. Kaya inabot na rin ako ng sawa, Mama Mia, at nakipaghiwalay ako. Timing naman, nung naghiwalay kami, ay bigla na lang nag-text sa akin si Faye. Hi Kevin, kumusta ka na? Pwede bang tumawag? Tanong niya. Hindi ako nag-reply, Mama Mia, pero wala pang 10 minuto ay nagre-ring na ang cellphone ko. Tumatawag na sa akin si Faye. Nagdadalawang isip pa ako noon kung dapat ko ba siyang sagutin. Pero dahil namimiss ko na siya, at dahil marupok ang lolo niyo, ay sinagot ko ang tawag ni Faye. Hello, Faye? Kevin? Hello? Sabi niya sa kabilang linya na halatang umiiyak. Yun talaga ang weakness ng mga lalaking nagmamahal. Kapag nakita nilang umiiyak ang babaeng kanilang minamahal. Ako nga, hindi ko pa nga siya nakikita noon at naririnig ko lang sa kabilang linya ay parang natutunaw na ang puso ko. Natunaw na rin lahat ng galit na meron ako sa kanya. Faye, anong problema? Tanong ko. Kevin, pwede ba tayong magkitang dalawa? Mama Mia, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at pumayag ako na magkita kami. At nung nagkita nga kami ay dun siya umiyak ng umiyak. Sinabi niya sa akin na tuluyan na raw niyang nahuli na may kinakamang iba ang kanyang kinakasama, ang kanyang live-in partner. Gusto ko sanang sabihin na patas lang din naman sila dahil ilang beses rin naman na may nangyari sa aming dalawa. Pero alam ko, Mama Mia, na hindi niya yun magugustuhan kapag narinig niya yun sa mga panahong iyon. Kaya naman, inalo ko na lang siya at nakinig na lang ako sa mga kwento niya. Hanggang sa matapos siyang magkwento, ay tinanong niya sa akin kung payag raw ba ako na maging shoulder to cry on niya. Pwede ba, Kevin? Pwede ba na tawagan kita kapag nalulungkot ako? Kapag ganito, naiiyak ako?
Pero, hindi ba masagwa? Tanong ko sa kanya. Bakit naman masagwa? Kasi 'di ba, may nangyayari sa atin noon. Kevin, ang totoo niyan, wala akong ibang kaibigan. Wala akong ibang malalapitan at alam ko na ikaw lang ang tanging mapagsasabihan ko ng lahat ng sama ng loob na meron ako. Mama Mia, wala na. Wala na akong nagawa. Pumayag ako na maging shoulder to cry on niya. Pumayag ako na magkita kami every time na may mga nararamdaman siyang hindi maganda. Hanggang sa nadugtungan ng mga nangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa nadugtungan nga ang sex life namin. Ang sabi ko noon sa sarili ko, susulitin ko na lang ito. Ang sabi ko noon sa sarili ko, pipigilan ko na lang ang damdamin ko na tuluyang mahulog sa kanya. Kaya mo yan, Kevin. Sa pagiging shoulder to cry on mo sa kanya, nakukuha mo rin ang gusto mo sa kama. Kaya it's a win-win situation lang. Sabi ng demonyo sa isip ko. Kaya nga, Mama Mia, dahil sa may taglay rin naman talaga akong kamanyakan, ay pumayag ako na maging shoulder to cry on niya. Noong mga panahon na down siya. Tinutulungan ko siyang makapag-move on. Tinutulungan ko siya, Mama Mia, na maisip niya ang kanyang worth at hindi na niya isipin yung lalaking yun. Tinutulungan ko siyang sumaya sa mga pagkakataon na pinapaiyak siya ng live-in partner niya. Mama Mia, halos hindi na rin mabilang-bilang ang paglabas-labas naming dalawa. Bumuo kami ng mga memories. May mga pagkakataon pa, Mama Mia, na dinadala ako ni Faye sa mga lugar kung saan sila dating nagpupunta ng ex o ng live-in partner niya. Dito pala kayo nagdi-date, bakit mo ako dinala dito? Sabi ko na nainsulto pa talaga nung una. Kevin, huwag mo naman sanang masamain. Ang gusto ko lang ay gumawa ng mga panibagong memories sa mga lugar na ito. Memories na hindi siya kasama. Memories na ikaw na ang kasama ko. Sabi niya. Mama Mia, hindi ko alam kung tama ba pero kinilig ako sa mga sinabi niyan yun. Para akong babae noon na sinasabihan ng mga matatamis na salita ng kanyang iniibig na lalaki. Hanggang sa palagi na lang may nangyayari sa amin. Hanggang sa nagka-developan na kami, Mama Mia. Pero on the process ay sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya noon na hindi ko na napipigilan ang sarili kong mahulog ang damdamin ko para sa kanya. Faye, ewan ko ba pero hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko eh. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At kung hindi mo ko kayang mahalin, itigil na lang natin to, Faye. Alam kong kailangan mo ng shoulder to cry on pero siguro manap ka na lang ng babae. Huwag na lang ako. Dahil wala naman akong shoulder to cry on kapag nasasaktan ako tungkol sa iyo eh. Mama Mia, nung sinabi ko yun ay bigla akong hinalikan ni Faye. Ang sabi niya sa akin ay nade-develop na raw siya sa akin. Ang sabi niya ay mas gusto na raw niya akong kasama kaysa sa kanyang live-in partner. To tell you honestly, Mama Mia, kahit na minamanya ko naman talaga si Faye, ay kakaiba pa rin talaga ang satisfaction ko sa kanya pagdating sa kama. Ang dahilan siguro ay dahil mahal ko siya. Dahil hindi lang friends with benefits ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa naging kami na ngang dalawa, umabot kami ng halos ilang buwan, Mama Mia. Ang totoo niyan, ilang buwan rin bago niya ako sinagot. At nung naging kami na, Mama Mia, ay mas marami pa ang naging pagsubok sa aming relasyon. Mama Mia, kahit na kaming dalawa na ni Faye, aminin ko sa inyo na hindi pa rin mawala-wala ang pag-aaway namin tungkol sa kanyang live-in partner dahil magkasama pa rin sila sa iisang bubong. Ayaw pa kasi ni Faye na sabihin sa iba, Mama Mia, na hiwalay na sila. Ayaw rin ng kanyang ex. Ang kanyang ex, Mama Mia, itago na lang natin sa pangalang Warren. Itong si Warren ay nagugustuhan na ang komportableng buhay na kasama si Faye.
Tanggap ng pamilya at ng buong angkan ni Warren si Faye. At ganun din naman si Warren sa pamilya ni Faye. Kumbaga, Mama Mia, ako itong outsiders. Alam mo ba, Mama Mia, na habang kaming dalawa ni Faye, ay magka-live-in pa rin silang dalawa ni Warren sa iisang bahay. Ang sabi ni Faye sa akin ay hindi naman sila nagtatabi na sa pagtulog. Mama Mia, kapag nakakatulog na raw ang ibang mga tao sa bahay nila, ay lumilipat naman sa may sala itong si Warren at doon natutulog. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko pa naman kasi nararanasan na magkaroon ng karelasyon na open sa lahat ng parte ng pamilya. Pero siguro ganun talaga kapag masyadong open na ang magkarelasyon sa bawat pamilya nila. Tanggap na ng lahat. At parang kasal na lang talaga ang kulang sa kanilang dalawa. Tanggap na ng nanay o lola ni Faye, ng kanyang pinsan at ng kanyang mama sa abroad ang naging pagsasama nilang dalawa ni Warren. Dahil nga, Mama Mia, may sakit si Faye, noong nagpaalam siya sa mga magulang niya o sa magulang niya, sa mama niya na makikipag-live-in siya kay Warren ay hindi na ito tumutol. Ang gusto kasi ng mga magulang o ng mama ni Faye ay maging masaya ang buhay ng kanyang anak, lalo't hindi niya alam kung hanggang kailan lang ito dahil sa sakit nito sa puso. Mama Mia, ganoon din naman si Faye sa pamilya ni Warren. Tanggap siya ng mga ito. Kaya noong naghiwalay sila at nung nahuli niyang may ibang babae si Warren, ay napag-usapan nila na huwag na munang sabihin sa iba ang tungkol sa kanilang paghihiwalay. Mama Mia, ang totoo niyan ay nahihirapan ako sa sitwasyon naming dalawa ni Faye. Lagi kong sinasabi sa kanya na mahirap para sa akin ang lahat. Pero lagi naman yung sinasabi sa akin, Mama Mia, na magtiwala lang daw ako. Sa ngayon lang daw patago ang relasyon naming dalawa. Open naman na ang relasyon namin sa pamilya ko, pero hindi alam ng pamilya ko na ang babaeng girlfriend ko ay may kinakasama palang iba sa kanilang bubong. Mama Mia, may parte ng sarili ko na nasasaktan talaga, lalong-lalo na ang ego ko. Kahit na sinasabi sa akin ni Faye na magtiwala ako sa kanya, kahit na sinasabi niya sa akin na magtiwala ako na wala nang nangyayari sa kanila ni Warren, ay hindi pa rin mawala-wala sa utak ko, Mama Mia. Na paano kaya kapag gabi, kapag hindi na kami magka-chat o magkatawagan ni Faye? Magkatabi kaya silang dalawa sa pagtulog? May nangyayari kaya sa kanilang dalawa? Pero dahil tanga ako, Mama Mia, dahil sobra akong magmahal at sobra akong nagpapakatanga sa damdamin ko para kay Faye, ay pinilit kong itago ang sakit na yon. Hindi ko sinasabi sa kanya na nasasaktan ako. Hanggang sa umabot sa punto na kumuha ng summer job itong si Faye. At dahil doon, halos everyday na kaming nagkikita. Mama Mia, kapag nag-out na siya sa trabaho ay diretso siya sa bahay namin. Patago pa kami noon na pumapasok siya sa kwarto ko. Naglalak kami doon at doon na alam niyo na may nangyayari. Hindi lang pag-uusap, hindi lang tungkol sa mga pangarap, kundi yung mga rated SPG talaga. Mahilig kasi talaga si Faye sa bagay na ganon. Ako naman, Mama Mia, ay masyadong ma-effort sa relasyon namin. Oo, hindi ako nagbibigay sa kanya ng bulaklak, ayon na rin sa request niya. Dahil allergic po siya sa mga petals ng bulaklak. At bukod pa dun, Mama Mia, ayaw niya raw na makita ng kanyang lola at ng pinsan niya ang mga bulaklak na yon at maging simula pa yon ng pagdududa ng mga ito. Si Warren daw naman kasi ay hindi mahilig magregalo sa mga bulaklak. Alam mo ba, Mama Mia, binigay ko sa kanya lahat. Time, attention, effort, pera. To the point pa na nanloloko na ako sa mga magulang ko at nagsasabi ako na may mga projects na ganito kamahal kahit hindi naman totoo. Para lang ma-date ko sa mga mamahaling lugar si Faye. Pinapakita ako sa kanya na iba ako kay Warren. Pinapakita ako sa kanya na mahal ko siya at kaya kong isakripisyo at gawin ang lahat para sa kanya. Ganun ko siya kamahal, Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay kinabahan ako nung sinabi sa akin ni Faye na delayed na siya ng halos 1 buwan. Talaga? Delayed ka? Tanong ko. Oo. Mama Mia, nung nag-PT kami ay nalaman namin na positive at buntis siya.
Naging masaya ako pero may parte ng utak ko na nagsasabi na baka hindi ako ang ama ng batang yon. Baka si Warren. Kasi 'di ba magkasama pa rin sila sa iisang bubong? Malay ko ba kung may nangyayari sa kanila? Mama Mia, kahit na sinasabi yun ng utak ko at kahit alam ko na posible talaga ang pangyayaring yun, Mama Mia, ang puso ko pa rin ay gustong maniwala na ako lang ang tinatabihan ni Faye sa kama. Na ako lang ang pinagsisilbihan niya sa kama at ako lang ang mahal niya. Hindi ko alam kung pagpapakatanga ba yun. Pero kinukumbinsi ng puso ko, ang utak ko at ang buong katawan ko na ako ang ama ng pinagbubuntis ni Faye. Itutuloy ko ang pagbubuntis ko, Kevin. Pero wag mo na munang sabihin sa mga magulang mo, ha? Kasi ayokong mapatigil ka sa pag-aaral. Ayokong masira ang kinabukasan mo. Ako naman, tatanggapin naman ako ng mama ko. Alam kong magiging masaya siya, sabi niya. Mama Mia, ayoko sanang pumayag noon, pero may punto rin naman siya. Alam kong kahit hindi stricto ang mga magulang ko, ay madidisappoint ko sila kapag nalaman nilang nakabuntis ako. At alam kong posible nga na patigilin nila ako sa pag-aaral. Kaya naman, ginawa ko ang sinabi ni Faye. Hindi namin inamin sa mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis niya. Noong magtatatlong buwan na ang pagbubuntis niya, Mama Mia, ay hindi na rin siya pumupunta sa bahay para hindi mahalata. Anong sabi ng lola mo? Tanong ko. Sabi niya, ayos lang naman daw at sinabi na niya kay Mama at tanggap na ni Mama ang tungkol sa pagbubuntis ko. Talaga? So pwede na akong pumunta sa inyo? Tanong ko. Kevin, kasi hindi siya makapagsalita noon, Mama Mia. Nakayuko lang siya. Ako naman ay kinakabahan dahil parang alam ko na ang gusto niyang sabihin. Ano yun, Faye? Sabihin mo na. Kevin, kasi ang alam nila, si Warren ang ama ng bata. Ano? Oo. Ang alam nila si Warren, ang ama ng pinagbubuntis ko. Yun din ang sinabi ni Warren sa mga magulang niya. Bakit sinabi yun ni Warren? May nangyayari pa ba sa inyo habang tayo? Wala. Wala nang nangyayari sa amin, Kevin. Maniwala ka. Ewan ko ba kay Warren kung bakit gustong-gusto niyang angkinin itong batang dinadala ko. At alam mo ba ang sinabi niya sa akin, Kevin? Na magbabago na siya. Na aayusin namin ang pagsasama naming dalawa. Lalo pat gusto ng mga magulang niya at ng mama ko na magpakasal na kami. Faye naman, huwag naman ganito. Ano, iiwan mo ko? Magpapakasal ka kay Warren? Anak ko yung dinadala mo eh. Pasensya ka na, Kevin. Sorry talaga. Pero pareho na nating wag nang hayaang masira pa ang mga buhay ng isa't isa. Ikaw, makakahanap ka pa ng babaeng magmamahal sa'yo. Makakahanap ka pa ng babaeng titingin sa'yo ng buong pagmamahal at wala kang kahati. Kevin, pasensya ka na. Minahal naman talaga kita, pero mas mahal mo si Warren. Tanong ko. Tumango siya, Mama Mia. So ano, sigurado ka bang paninindigan niya yung bata? Sigurado ka bang magpapakaama siya dyan? Baka yan ang pagbuntungan niya ng galit niya, ha? Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka. Mama Mia, sa ganun-ganun lang natapos ang relasyon naming dalawa ni Faye. Kahit na maghabol ako, ay desidido na siya. Desidido na siya at sila ni Warren na magpakasal. Mama Mia, halos masira ang buhay ko noon. Kahit anong pilit ko at gustuhin ko na mag-aral, ay parang hindi ko magawa. Kahit anong pilit ko na unahin ang sarili ko, ay parang hindi ko rin magawa, Mama Mia. Dahil masyado akong malungkot. Masyado akong nasasaktan sa naging desisyon ni Faye na iwan ako. Pero pagkalipas lang ng ilang buwan ay kinasal na si Faye kay Warren. Nalaman ko yun, Mama Mia, dahil nakapost pa sa kanyang social media accounts. Hanggang sa Mama Mia, lumipas ang mga buwan, wala na akong nakikitang post sa Facebook
ni Faye. Araw-araw ko pa rin yung ini-stalk, Mama Mia. Araw-araw pa rin akong nasasaktan at for the first time, Mama Mia, nabakante po ako ng ilang buwan dahil wala po akong gana na pumasok sa isang relasyon. Pero Mama Mia, hanggang isang araw, isang masamang balita ang dumating sa akin. Nanganak na raw si Faye, pero namatay siya habang nanganganak dahil sinesesaryan siya, Mama Mia. At dun siya inatake ng sakit niya sa puso at tuluyan siyang namatay. Buhay ang bata. Mama Mia, nung nakita ko ang bata dahil sa pinsan na rin ni Faye na naging kaibigan ko noon, hindi ko alam kung lalo ba akong masasaktan. Mama Mia, hindi naman pumana sa akin ang bata. Mana kay Warren. Mula mata, ilong, labi, kay Warren lahat. Pati kulay, Mama Mia, kay Warren. Naisip ko noon, nagsinungaling pala talaga sa akin, si Faye. Nung mga panahon na may nangyayari sa amin, ay sila pa pala talaga ni Warren. Gusto niya lang talagang gumanti sa pambababae ni Warren. Gusto niya lang itong gantihan at ako ang ginamit niya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung karma bang matatawag ang nangyari sa akin. Dahil kahit naman na may pagka-playboy ako, kailanman ay wala po akong pinagsabay na babae. Oo, may mga nasaktan ako dahil hinihiwalayan ko, lalo na kapag nagsasawa na ako. Pero wala naman po akong inagrabyado dahil nagkaroon ako ng 2 nobya, wala namang ganun. Mama Mia, sa nalaman ko na hindi pala talaga ako ang ama ng anak ni Faye, hindi ko alam kung mas naging madali o naging mahirap ba ang pag-move on sa akin. Ngayon masasabi kong medyo ayos na ako. May girlfriend na rin ako, Mama Mia. Pero hindi pa rin nawala-wala sa isip ko ang mga nangyari sa amin noon ni Faye. Hindi ko alam kung napatawad ko na siya. Hindi ko alam kung magiging okay ba ako. Dahil ang totoo niyan, matinding trauma po ang binigay sa akin ni Faye. Ngayon, Mama Mia, ay wala po akong masyadong tiwala sa girlfriend ko. Yun po ang lagi naming pinag-aawayan. Yun po ang lagi niyang ikinakagalit dahil parang kinukumpara ko raw siya sa naging karanasan ko sa ex kong si Faye. Mama Mia, hanggang dito na lang po ang sulat ko at maraming salamat sa pagbabasa mo nito. More power po sa inyong programa at naway magtagal pa kayo at marami pa kayong ma-inspire na mag-share ng kanilang kwento. Lubos na gumagalang, Kevin. Nako Kevin, napakahirap na naging sitwasyon mo, naloko ka, pero ganoon talaga ang buhay. May mga bagay na hindi natin nakokontrol. May mga tao, mga desisyon nila, damdamin nila, sinasabi nila, actions nila, hindi talaga natin nakokontrol. Ang tanging pwede lang natin kontrolin, though mahirap, ay ang ating sarili. Naway maging masaya ka, Kevin, at naway matutunan mo ang katotohanan na iba ang girlfriend mo ngayon kaysa sa kay Faye noon. Doon naiintindihan kita sa traumang pinagdaanan mo. Kaya lang, wag sanang ang girlfriend mo ang pahirapan mo sa mga naging kasalanan ni Faye sa'yo. Wag sanang siya ang magbayad nun. Wag sanang maging huli ang lahat bago mo ma-realize. Baka magsawa yan sa'yo, baka makahanap yan ng iba. Baka masyado na yung nasaktan at iwan ka. Gusto mo bang mangyari yun? Kung ayaw mong mangyari yun, baguhin mo ang sarili mo. Patawarin mo na si Faye at patawarin mo na rin ang sarili mo. Maraming salamat, Warren, sa pag-share mo ng iyong kakaibang kwento dito sa ating programa. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong hatid ni Kevin sa atin, please do click the like button, click the share button. Kung hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Huwag po kayong mag-atubiling mag-share sa atin ng sarili niyong kwento kung meron man. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Magandang araw po sa inyong lahat.